Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared, mga kaibigan. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. Oo. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po tayo sa ating Facebook page ng Bayan ng mga Cocheros. And pa-subscribe na rin po yung ating second channel, Coach Jared Highlights, kung saan mapapanood nyo ang replay ng ating radio show every Saturday, 5 to 7 p.m. The Big V sa Radyo Pilipinas 738, sa AM Band, Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA For the Box. Ayan. Okay. Game. Hindi pa tapos yung issue dito kay Joel Villanueva tungkol sa kanyang flood control insertions. Meron na namang bago. Si Santo Joel. Santo Joel Villanueva. May bago na namang kontrobersyang kinakaharap. Oo, ibang insertion to. Mukhang iba ang nai-insert. Oo, Diyos ko, Senator Joel. Oo, dadamay ang simbahan nyo dito sa mga kabalbala na to, mga babayan. Ano ang chismis? Ito ang chismis. Ang chismis, mga kababayan, nag-usisa daw ang mga netizens. Oo. Na meron daw relasyon sa gitna ni Senator Joel Villanueva at isang influencer. Agoy! Alam nyo, mga kababayan. Ay, nako. Ewan ko na lang ha. Ewan ko na lang. Ako, hindi naman ako nagmamalinis. Oo, makasalanan din naman akong tao. Oo. Pero, mga kababayan, at least ako alam kong sira ulo ko. At least ako, hindi ako nagpapaka-ipokrito at ipinapakita ko sa buong mundo na parang ako isang napakalinis na individual. Hindi po. Oo. Ang problema, itong si Senator Joel Villanueva, parang tinoproject niya ang kanyang sarili na parang, pastor pa dyan, Senator Joel, ano? Sige. Ito kasi yung balita na lumabas. Ayan. Ito, panoorin nun natin itong balita ng Bilyonaryo News. Dito daw sa alleged karelasyon ni Senator Joel Villanueva at ang isang influencer. Okay, panoorin natin to. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala. Ang hirap panoorin ni Joel Villanueva with a straight face. I mean, ang hirap niyang panoorin ng nang seseryosohin mo siya. Ang hirap mo seryosohin, Senator Joel Villanueva, sobra. Oo. Ang hirap mo seryosohin ngayon, promise. Matapos nung publicity stunt niya na paikot-ikot siyang ganun sa rostrum, habang siya ay nagsispeech, ngayon meron naman siyang ganito. Hugas kamay moment na naman ito. Hugas kamay moment. Naglilinis ng dumi sa kanyang kamay. Yan po ang nangyayari ngayon dito. Pero hirap na niya seryosohin, no? Parang it's one intrigue after another. Di ba? Tapos ngayon may ganito naman siyang bago. Okay, panoorin natin. Sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po. Yun! Maghahabla daw si Senator Joel Villanueva. Yun, mga kababayan. Maghahabla siyang libel. Alam niyo, mga kababayan, that's one of the best ways to address this. Alam niyo kung bakit? Kasi, mga kababayan, pag naghabla ka ng libel,
sa mga nag-aakusa sa'yo ng kung ano-ano, automatic, mga kababayan, pag pumasok yan sa court, at nandun na kayo sa arraignment, papasok na ang sub judice rule. Ibig sabihin, hindi na pwedeng pag-usapan sa press, hindi na pwedeng pag-usapan sa publiko ang kaso. Oo. Ang sub judice rule, mga kababayan, ay isang legal doctrine na pinoprotektahan ang mga, actually, it's protecting the judges. Oo. From undue influence. Oo. Pinoprotektahan sila sa impluwensya. Oo. At syempre, mga kababayan, sa court of law, ang assumption, ang huwes ay impartial. Oo, sabi nga nila. Ano daw the cold impartiality of a judge. Oo, parang ganun ang sinasabi. At kapag pinag-uusapan kasi yung kaso sa publiko, minsan yung mga opinion ng mga katulad nating hampas lupa na or kung sino yung may pinakamaingay na opinion, kadalasan nakaka-impluwensya yan doon sa kaso, sa outcome ng kaso. Dahil na-impluwensyahan yung judge. So, kaya may rule na sub judice. Kaya ko na-mention yan, mga kababayan, kasi I think si Joel Villanueva ay maghahabla hindi para partly siguro para makakuha ng hustisya sa mga political attacks against him. But ako more so iniisip ko dahil para mapatahimik na ang pausap-usapan dito. Kasi pag may nakasuhan, mga kababayan, may nasampulan. Pag may nasampulan, hindi nagagayahin. So, hindi na pag-uusapan yung kanyang kaso or alleged paninira. Hindi na natin alam talaga kung sinisiraan siya o hindi. Malay ba natin kung totoo yung 600 million na insertion na ipinasok sa kanyang distrito sa Bulacan. Malay ba natin? Maski si Chis Escudero, hindi itinanggi na siya ay nag-insert ng 12 bilyong piso sa distrito ng Bulacan. Sa lugar pala ng Bulacan, di lang pala distrito. Sa lugar ng Bulacan. So, I mean, it's an alleged lie. Pero, alam nyo kasi mga kababayan, pag pinag-uusapan ng kaba ng bayan, pinag-uusapan ng kung paano ang paggamit ng pera ng bayan, lalong-lalo na ng isang senador na may impluwensya sa kung paano inaalam at dinedetermine ang budget na inilalagak sa iba't ibang ahensya dito sa ating bansa, parang questionable agad. Kaya nga mga kababayan, hindi man illegal ang insertion, pero kung totoo na tumanggap ng kickback si Joel Villanueva sa 600 million pesos na insertion, ibang usapan ho yun. Ibang usapan ho yun, mga kababayan. So again, I mean, he can deny all he wants, but at the end of the day, pag kinasuhan siya, kailangan tanggapin. Harapin niya yung kanyang kaso. At ngayon, kung gusto niyang patahimikin ang mga kritiko niya, dahil nasisira siguro ang kanyang imahe or napipikon siya sa kritisismo sa kanya, karapatan naman niya yun. Kaso nga lang, bilang isang public official at ang ina-allege sa kanya ay kasama sa kanyang trabaho bilang senador, mahihirapan siya makakuha ng win, guys. Kasi kailangan mo ipatunayan dyan yung mali siya, yung intensyon na sirain ang pagkatao ni Senator Joel Villanueva. Being a public servant, being a public person, he is really subject to criticisms. Lalong-lalo na allegations of corruption. So, good luck. Good luck na lang siguro, Senator Joel Villanueva. Pero ako, iniisip ko talaga, effort yan para patahimikin ang tao na mag-criticize sa kanya. That's prior restraint. Hindi ko alam kung iaano ng korte yan. Hindi ko alam. Pero I'm sure makikita naman ng korte yun. That's prior restraint. Tuloy natin. Bila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly,
nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Uy. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran. Uy! Naku po, Diyos ko. Ay, ayun siya, oh. Ayun si Joel, oh. Oo. Si Joel nga. Grabe. Kaya pala influencer nililink kay Villanueva, ano? Well, obviously, there's 3 people here. Kasi syempre, balikan natin yung picture, ha? Balikan natin yung picture. Nako, matutulungan ko yung depensa ni Joel Villanueva dito. Obviously, there's 3 people. One is this person, whoever she is. Tapos yung kumukuha ng picture, kasi hindi naman siya nag-selfie. Di ba? Hindi naman siya nagsiselfie eh. May kumuha ng picture. Kaso nga lang, bakit nandiyan si Joel Villanueva? What business do you have there with this wonderful lady? What business do you have? Bakit nandiyan ka, Joel Villanueva? Ay, ay, ay. Alam nyo, naaawa ako sa JIL. Seriously. Naaawa ako sa... Yung totoong simbahan, yung Jesus is Lord Church. Naaawa ako dun. Dahil nadadamage ang reputasyon ng kanilang simbahan dahil sa kabalbalan ng isa sa kanilang mga pastor. From what I know, hindi naman to yung, hindi naman alleged girlfriend, nalilink eh. Alleged side chick daw ni Joel Villanueva, guys. Ay, good luck. Grabe. Sino siya? Sino si ate? Ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ilong pa lang si Joel Villanueva. Pero sigurado ko isasagot ni Joel dyan. Paano kayo nakasigurong ako yan? Ang labo-labo ng picture. Sige, pwede naman. Lulusot naman yan, guys. Kaso, mukha talaga ni Joel. Grabe. Ilong na ilong pa lang. Yun. Anyway, tuloy. Makikita ang isang lalaking nagsiselfone katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Grabe Isang siya. open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon na Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano Beauty queen pala si Ating. Grabe siya. Beauty queen pala si Ating, guys. May pamilya si Joel, di ba? Wait, tingnan nga natin. Wait, alam ko may... Ay, nako. Alam ko may pamilya to eh. Meron nga. Meron. Uy! Uy! Meron nga. O siya, may asawa at anak siya, syempre. Pero yung asawa, parang pinabatang version ni ate girl. Si ate girl, ito, kayo na lang mag-research ng picture ni Joel Villanueva sa anong asawa niya. Ayoko ilagay dito kasi syempre, ang pangit eh. Ayoko idama yung pamilya niya dito. Pero si ate girl,
siguro, pag pinabata mo ng konti si ate, yung asawa ni Joel Villanueva, medyo hawig. Medyo hawig. Oo, medyo hawig. Pag pinabata mo ng konti, tapos nilagyan mo ng konting panga. Mas mapanga lang to si ate. Tsaka, mas maganda to si ate. Pero, may hawig. I can see the similarities. Oh, I can see the similarities. Kaya siguro, close lang mata. Oo. Kayo na lang mag-research ng picture. Ayoko kasi isama kasi baka kasama yung mga anak eh. Huwag na natin dama yung mga anak, guys. Kaya natin, lilimitahan na lang natin kay Joel Villanueva yung kritisismo natin. O, di ba? Mas maganda yung ganun. Oo. Anyway, tuloy natin to. afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Patay. Oh. Patay. Kaya pala kaya siya napag-isipan. Kasi may contractor yung kapatid. Solar. Oo. Kaya pala napag-isipan. Well, dati magagawa. It is what it is. Diba? It is what it is. Wala tayong magagawa. Oo. Kung mapag-isipan ka, yun na talaga yun. It is what it is. Ay. Kaya pala. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na Kaka-graduate lang sa college, meron ka agad business. Baka mayaman kasi sila. Huwag naman natin lagyan ng mali siya lahat, hindi ba? Baka naman may pera din si ate. Oo. Baka lang. Hindi ko alam Hindi ko alam Pero mali naman natin, di ba? Siyempre, sasabihin ni Joel Villanueva, may pera din naman yan Alam mo, wala ba siyang karapatan maging mayaman? Wala ba siyang karapatan na magtayo ng negosyo sa edad na pagkakatapos pala niya ng kolehiyo? Bla, 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 bla. Siyempre, may karapatan naman siya magtayo ng negosyo. Kaso nga lang, pag-iisipan mo nga naman, di ba? Kasi hindi naman siguro normal sa isang college student unless ikaw ay anak ng alta talaga. As in, anak ka ng negosyante, mayaman ang pamilya mo. Di ba? Hindi normal. Oo, hindi kasi normal yun. Mahal po kasi magtayo ng spa. Mas mahal pa magtayo ng high-end spa. Yung regular spa nga lang nagpunta kami sa franchise expo recently. Sa regular ng spa, gagastos ka na agad ng 1.5 to 2 million. Regular spa lang yun, ha? Regular lang na spa. Hindi pa yun yung high-end. Siguro pag high-end, mahina ang 20, 25 million, 30 million. Doon pa lang sa location mo gagastos ka na agad ng malaki. Pero baka may pera lang talaga si ate. Baka may pera sila. Oo. Huwag naman natin masyadong bigyan ng mali siya. Oo. Baka may pera naman. Diba, Senator? Kaso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Ay! Bakit may pagbura? Bakit may pagbura ng message, Senator Joel Villanueva? Dapat di mo binara. Dapat sumagot ka. Dapat hinayaan mo na lang. Oo, kasi na-send mo Pag na-send na, wala nang bawian. Alam niyo, malamang sa malamang, syempre nabasa yan nung may-ari nung message, nung cellphone. Malamang nabasa na niya yan. Malamang sa malamang na screenshot pa niya yan. So, I guess, syempre bagong pa ma-delete yan. Dami-dami pang pipindutin. So, baka it's too late. Pero syempre hindi i-release kasi dahil dinilit dito, di cause nga naman yun for tawag dito pag inilabas violation ng Data Privacy Act. So, talaga.
Tuloy. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico na naglagay. Why are you referring yourself to the third person? Why are you referring yourself in the third person? Ang minention ni Joel Villanueva. Hindi mo pwedeng sabihin na minention ko po. Minention ni Joel Villanueva. Bakit third person? But anyway, kasi granted, sabihin natin dahil si Zaldico yan. Granted, sabihin na natin si Zaldico grupo ni Zaldico ang nag-leak. It doesn't matter. It doesn't matter. Kasi, hindi naman na-absuelto nun yung pagkakamali ni Joel Villanueva. Nagbibigay lang ng kalinawan kung sino ang nag-leak. Pero hindi nun ina-absuelto si Joel Villanueva. Oho. Kaya nga ang pangit ng ganung palusot eh. Kasi parang ginagawa mo na lang, isinisisi mo sa ibang tao dahil nahuli ka. Nabisto ka kasi. Kaya ngayon, sinisisi mo sa ibang tao. Well, regardless kung totoo man o hindi, the fact na merong insertion na 600 million allegedly for Joel Villanueva, questionable agad. Ang tanong na lang is, tatamaan ba siya ng allegation? Siya ba ay mapapatunayan na tumanggap ng kickback sa 600 million. Again mga babayan, ulitin ko lang, hindi ho illegal mag-insert sa budget. Ang illegal po mga babayan ay yung nag-insert ka para kickback mo in the future. Ang illegal yung nag-insert ka ng walang basis, walang scientific proof, walang evidence, ni walang study kung dapat bang ginawa ang isang building, ang isang flood control project. Tapos, kaya mo ginawa yun para makakurakot ka sa kaba ng bayan. Diba? Doon ang problema nun. So, it's not enough that we're talking about insertions. We should talk about insertions that contribute to plunder. At kung mapapatunayan po yan kay Senator Joel Villanueva, sorry. Kahit si Zaldico pa yung naglaglag sa'yo dahil may ginawa ka na pagkakamali, dahil nagplunder ka, sorry. Gay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante. O yan na yung sinasabi ko Siyempre, ang magiging palusot ngayon dyan, kung sakali. Ang magiging palusot dyan, influencer si ate, may sarili siyang negosyo, kumikita siya ng ganito kalaki, etc. etc. Well, kung totoo naman, walang problema di ba? Kung totoo, walang problema. And sana, madepensahan niya yung sarili niya, di ba? Pero kasi, kung yung mga negosyo ni ate ay bunga ng korupsyon ni Joel Villanueva, ibang usapan ho yun. Ibang usapan ho yun. So sana ho, maipagtanggol ni ate yung sarili niya, mapatunayan niya na ang kanyang ginastos para sa pagninegosyo ay dahil sa kanyang sariling sikap at hindi dahil sa alleged side chick siya ni Joel Villanueva. Again, I reiterate the word alleged kasi hindi pa naman napapatunayan. Pero sana
Dahil nag-offer naman si bilyonaryo na maipag-usap sa kanya kung para malinawan yan, sana i-take ni ate yung pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Kasi madadamay siya dito. Pag nadamay siya dito sa issue ng flood control, tatamaan ang kanyang negosyo, lalo siyang masisira, sayang ang kanyang investment. So, sana, di ba, linawin na lang niya yan. And pangalawa, ito kay Joel Villanueva, mga kababayan. Again, hindi naman tayo nang huhusga. Hindi na siya hinuhusgahan. Pero mga kababayan, yung palusot na dahil kay Zaldico, magkakasama kayo eh. Para mo nang sinabi na dahil nahuli, dahil nabisto yung isa at nilaglag ka, dapat i-absuelto ka. Diba? Nabisto si Zaldico sa insertions. Nabisto si Cheese Escudero sa insertions. Kasama siya ngayon si Joel Villanueva sa nabisto. Actually, hindi pa nga natatapos sa kanya. Kasama pa si Christopher Lawrence Tesorogo, si Senator CLTG. Senator Bongo, si Senator CLTG. Kasama din dyan. So, kailangan nyo linawin kung bakit kayo na-involve dito. At kailangan linisin yung pangalan nyo kasama ni Senator Jinggoy Estrada. Kailangan linisin nyo ang mga pangalan nyo. Pero, wag nyo kaming dadaanin sa propaganda. Wag nyo kaming dadaanin sa drama tulad ng ginagawa ni Joel Villanueva. Wag nyo kaming dadaanin sa pasa ng sisi sa ibang tao. Linisin nyo yung pangalan nyo on your own right. Kasi yun na mas tamang gawin. Hindi yung sisisi nyo sa ibang tao. Parang ano lang yan. Tulad nga sinabi ko kanina yung ginagawa ni Joel Villanueva parang nagdadahilan lang siya kasi nahuli na siya. Wala na siyang choice kundi umamin. Diba? But anyway, we're looking forward kasi marami pa namang investigasyon na magaganap. So we're hoping na magkaroon po na mas malinaw pa na kwento tungkol dito sa flood control scam. So mga babae, nandito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream.